Today, I just want to share with you a good news. A good news, indeed. Kasi I believe we all need the good news. We all need to hear something that will uplift our spirit, our soul, and even increase our faith. Even at this time, alam niyo mga kapatid, the reason why I want to share this with you, kasi may nabasa ako sa Facebook, nagiging siya, katatawanan. Pero sabi ko, nakakalungkot na pinagtatawanan nila yung isang meme. Ang nakalagay sa meme, kapatid, alam niyo po ba ang meme? Yung para siyang post sa Facebook na katatawanan. Parang ginagawang katatawanan ng isang topic o isang bagay. At ang sabi doon, paano ako sasaya? Sige nga, kung wala kang pera, sa tingin mo, magiging masaya ka ba? Tas ang daming share, ang daming comment. Diba? Parang talagang yung post ng tao, lungkot na lungkot siya dahil wala siyang pera at lalo't darating ang Kapaskuhan. This is the holiday season and lahat tayo parang nalulungkot na parang hindi magarbo ang Pasko ko this year. Diba? Kasi yung tanong niya sa mga tao na, sa tingin mo ba, ikaw ay sasaya kung wala kang pera? So that being said, sa dami ng nag-share, sa dami ng nag-react, makikita natin na ang mundo natin ngayon umiikot sa pera. Na kapag wala ka ng pera, wala nang kabuluhan ng buhay mo, kapatid. 'Di ba? Kung wala nang kayamanan, wala nang kagarbuhan, tama ba yung word ko? Kagarbuhan sa buhay ng isang tao, wala nang rason o wala nang saysay ang buhay para maging maligaya ka. Para umasa ka. And that's the sad thing about this world is because the world doesn't have Jesus. And that's the good news. The good news that doesn't change. 2,000 years ago, this is still the good news that they were preaching. Hanggang ngayon, this is the same good news that we are preaching. Diba? Naiiba-iba lang yung topic, but the same message is still true up to this day that Jesus indeed is our hope. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is our hope. And today, that's what I want to talk to you about, our sure hope. Sa Tagalog, ang siguradong pag-asa natin. Ibig sabihin, may pag-asa kasing hindi sigurado. Diba? Yan na nga yung mga sana all. Diba? Sana all. Sana masaya ang Pasko ko ngayon. Sana marami kaming handa. Sana may pambili ako ng bagong damit. Sana ganito. Sana meron akong ganito. Sana all. Diba? Sabi mo sa tabi mo, sana all. Diba? Parang ganun kasi yung post nung nabasa ko, sana all may pera ngayong Pasko para masaya. Diba? Parang ganun yung natanggap ko nung nabasa ko. Yan sabi ko rin, parang napapasana. Sana all nga, no? Pero kung titignan mo, ang buhay ba ay titigil kung hindi mo makuha yung inaasam-asam mo? Sa mundo natin, material na bagay yan madalas Diba? Naku, kung wala nang ganito sa bangko ko, wala na. Tapos na. Endgame na. Disisit pansit. Diba? Nawawalan tayo ng pag-asa. And these are the things that we call false hope. Pag sinabing false hope, empty hope. Pag sinabing empty, walang laman, walang saysay. Ibig sabihin, umaasa ka sa wala naman. Walang kwenta. Walang halaga. Alright? Hindi ko sinasabing wag na tayong umasa ng magandang buhay. Diba? God wants us to have a good life. God wants you to enjoy. God wants you to be blessed. God wants you to prosper. That's God's plans and promise for us that God wants us to be victorious in life. But sinasabi ng Panginoon, ang tao minsan, madalas actually, tayo ay umaasa sa wala. Kaya nga kapag hindi na natin nakukuha ang mga bagay na to, mabilis tayong nag-give up sa buhay. Diba? Maliit na sitwasyon, minsan, yun na yung katapusan ng pananampalataya mo. Nawawala ka na sa simbahan. Nawawala ka na sa pananampalataya. Kasi, di binigay ni Lord Kasi, inaasahan ko pa naman to kasi kinsenas katapusan dapat may dumadating. Kaso na late, na delayed. Masaya na sana Pero, ang inaawit natin kanina, hindi nagbabago ang Diyos natin. Sabi nga ng worship leader natin, we will rejoice
even in the midst of nothing. Because if we have Jesus, we have everything. So today, that's the good news. Ngayon pa lang sinasabi ko na, the good news is Jesus is our sure hope. Ibig sabihin, siguradong pag-asa si Jesus. Makakaasa ka, makakadepende ka, magbago na ang lahat. Matap mo man ang lahat o hindi, hindi nagbabago ang Panginoon mong Jesucristo. Amen? So before we go to our topic today, before we go to our studying today, mag-aaral tayo, may baon akong history para sa lahat. So magigising talaga kayo dito. Marami tayong dadaan ng passage from the Bible so that we can learn from what really the meaning of sure hope is. Alright? So before we go to that, let's just come before the Lord in prayer. Father God, we come to you in the name of Jesus. And we honor you today that you are indeed our God Almighty, that there is no one like you, God, in all the earth. So we bless you and we honor you, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pag-aaral sa umagang ito, dinadakil at tinataas ka namin. Salamat, Panginoon, sa araw na muli kaming nagkasama-sama bilang isang pamilya upang makatanggap ng panibagong kalakasan at pag-asa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong banal na salita at banal na Espiritu Santo. We ask you, O God, Holy Spirit, that you would lead us, that you would teach us today, and that you would minister to every person in this place, Panginoon. And even to the people that that are not here, Panginoon, you know where they are, you can minister to them, and we just entrust them to you. God, we pray that you will open our hearts to you today, that you may fill us, Panginoon, with your power and glory and presence. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kapatid, pinag-uusapan natin ang salitang hope sa Tagalog, pag-asa. Pag sinabing pag-asa o hope o hoping, diba? Pag sinabing hoping ka, a person has a strong desire. Diba? Meron kang inaasahan na dumating o mangyari, makamit. Diba? Yan yung hope na sinasabi, yung strong desire ng isang tao na magkaroon ng something na maganda. O something na magandang mangyari. So right now, is there something that you are hoping to happen in your life? Ngayon pa lang, isipin nyo, may inaasahan ba akong mangyari sa buhay ko, sa pag-aaral ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa ministry ko? And that's something that resonates in every human heart, hope. Pag sinabing hope, kapatid, napaka-importante ng pag-asa sa isang tao. You know why? Because madalas, kapatid, pag napapagod ang tao o nawawalan ng pag-asa, maaring nabigo ka minsan, natalikuran ka ng isang tao, na-reject ka, o kaya yun nga, may inaasahan kang hindi dumating, hindi nangyari, nang naaayon sa plano mo, nabigo ka. Sometimes people give up. They stop living life. Kasi wala na. Yun na yun di ba? Kaya napaka-importante ng pag-asa sa isang tao, kapatid. Dahil ang pag-asa ang nagtutulak sa atin na magpatuloy. Di ba? Hanggat may buhay, sabi nga, may pag-asa. Pero pag wala ng pag-asa, minsan wala ng buhay. Di ba? Pagka wala ka ng mahanap na trabaho, ang ending niyan, nasa upuan ka na lang, nanonood na lang ng TV. That's it. Ayoko na maghanap. Lagi lang napapako yung mga, will call you in a week. Di ba? Will reach out to you. Ay, di totoo yan. Ibig sabihin, di ko natanggap. Di ba? Wala na, ayoko na maghanap. May ganun So, napaka-importante ng pag-asa sa buhay ng isang tao dahil ito ang nagtutulak sa atin na magpatuloy, na maniwala at magtiwala that something good will come out of your situation. Something good will happen to you. Something good ay matatanggap mo, kapatid. So mabilis tayo nawawalan, di ba, ng pag-asa. Pag yun nga, we experience hurt, we experience rejection. Pag napahiya na tayo, di ba, ayoko na yan. Ayoko na dyan, ayoko na umasa sa tao na yan. Hindi mo pagkakatiwalaan.
Mukha pa lang eh. Di ba? May ganun eh, paano magtiwala dito. But this is the thing, ito yung sinasabi na may mga false hope. Umaasa tayo sa mga bagay o tao na hindi naman matutupad yung mga inaasam-asam nating mangyari. And that's the thing with the sure hope, sabi, we're gonna talk about the kind of hope that we cannot find in the world. The kind of hope that is sure. Say the word sure. Sure, sigurado kapatid. Ibig sabihin, ito yung pag-asa, ito yung pangako na hindi napapako. Ito yung pangako na natutupad. And we can only find that in God. In God na hindi maibibigay ng mundo. This hope is based on the truth and certainty, yung pag-asang tunay at sigurado. And we're gonna go through Hebrews 16, verse 6, actually, Hebrews 6, verse 13 to 20. Can everybody read it? Let's all read it together, church. 1, 2, 3, go. For when God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Mas maganda sa Tagalog, basahin natin, no? Parang wala rin ako naintindihan sa English. So, ita-translate natin, kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Nang mangako kay Abraham, ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito ay umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon, alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. God bless the reading of His Word. And I believe when we've read the Tagalog translation, mas naging malinaw ang pinag-uusapan natin. Sa madaling salita, kapatid, ang Panginoong Diyos daw ay nangako at nanumpa. May dalawa kasi yan di ba? Sabi, itong dalawang bagay na ito, sabi sa binasa natin, ay hindi magbabago. Di ba? Ang kanyang pangako at sumpa. Pag sinabing pangako at sumpa, magkaiba pala siya. Kasi ang sumpa, kapatid, pag sinabing sumpa, isinusumpa mo ito sa mas mataas na authority. Parang it's an official declaration.
using a higher authority. Di ba? Parang nanunumpa ka sa batas. Di ba? Ibig sabihin may authority na hindi talaga mabubuwag yung panunumpa mo kasi may batas na kasama. Di ba? So ito, may panunumpa at may pangako. Pangako, kapatid, pag sabing promise, it is a personal commitment of God to you. Intentional at personal na nanangangako ang Panginoon sa tao. At sabi, hindi lang siya personal at intentional na nangangako sa iyo at sa akin, sabi, nanunumpa pa siya sa kanyang sarili. And that's the song that we're saying, you're the name above all names. Ibig sabihin, ang panunumpa ng Panginoon sa atin, kapag nangako siya sa tao, ang panunumpa niya ay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kapatid, wala nang hihigit sa ngalan. Diba? Hindi sa pangalan ng batas, sa pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, hindi nagbabago ang kanyang layunin. Pag siya ay nangako at nanumpa sa isang tao, hindi nagbabago ang kalooban niya. Hindi nagbabago, sabi, at hindi nagsisinungaling ang Diyos. He is our sure hope. Kaya kaya mong asahan ang pangako ng Diyos sa'yo, ang panunumpa ng Diyos sa'yo, dahil makakasigurado ka na totoo ang Panginoon sa'yo. Amen? At sa istorya natin, kapatid, ano ba itong ipinangako ng Diyos kay Abraham? Ano ba yung sinabi ni Lord na panunumpa at pangako na personal kay Abraham? Ano ba itong sinasabi sa Hebrews na to? So ito yung history na sinasabi ko, kapatid, para maintindihan natin ano ba itong pangako na ito. Balik tayo, kapatid, sa Genesis 12 verse 7. Sabi ng Panginoon kay Abram pa ang kanyang pangalan, bago pa naging father of all nations si Abraham. His name was Abram. At during that time, nag-appear ang Diyos sa kanya at sabi ng Diyos, to your offspring, I will give this land. At that time, Abraham was 75 years old. At ang kanyang asawa na si Sarai, wala silang anak, kapatid. At that time, at 75 years old, biruin nyo, wala pang anak si Abraham. And yet, ang sinasabi ng Diyos sa kanya, para sa mga kaapu-apuhan mo, offspring, sa magiging henerasyon mo. Sabi niya, ibibigay ko ang lupain. So kung ako si Abraham, sabihin ko, Lord, paano mangyayari yun? Wala nga kaming anak. Paano ako magkakaroon ng apo sa tuhod, apo sa talampangan, apo sa ingrown, di ba? Lahat na ng apo. Lahat na ng klaseng apo. Paano ako magkakaroon ng lupain sa kanila kung wala akong anak? But at that time, it was God who personally came to Abraham. At sinabi pa, pag tumalon ka sa susunod na chapter niyan, sabi, all the land that you see, Abraham, sabi ni God, lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. Yan ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Sabi, and your offspring forever. Yan na naman si Lord eh. Parang may nakikita si Lord na hindi ko nakikita eh. Di ba? Lord, may nakikita ka bang anak ko? Parang wala naman. Sabi, I will make your offspring like dust of the earth. Sabi, ang hindi mabibilang, ang magiging kanununuan ba? Yung henerasyon na susunod sa'yo, sabi, then your offspring could be counted. Sabi, ang magiging kaapu-apuhan mo, Abraham, ay sindami ng buhangin sa disyerto. Titinglingon na naman si Abraham. Lord, saan nakita mong buhangin? Ni bato wala akong makita. So paano kung magkakaroon ng anak? And God was so intentional in giving that promise, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng mga susunod pang henerasyon at hindi mo na sila mabibilang. Kaya nga bago pa nagkaanak si Abraham, tinawag na siyang father of all nations. See, this is what God is promising. When God promises you, He promises you something na hindi pa nangyayari sa'yo. Kaya nga kailangan mong umasa eh. Kasi yun yung faith, di ba? Believing in the things that you hope
The assurance of the things you do not see. That's faith. Na kapag sinabi ng Panginoon, you are victorious, kahit may pinagdadaanan ka, Lord, paano ako naging victorious? Inoperahan ako. Mukha bang victorious yun, Lord? But God is calling you something that is not happening yet. Because that's a promise, sabi nga, yan ang layunin ng Diyos na hindi magbabago. So kung may sakit ka kapatid, pero tinawag ka ng Panginoon, you are healed. Paano, Lord? Then you can believe and hope that God is my healer. And He will be true to His will sa buhay mo. Sa tingin niyo ba gusto ng Panginoon na naghihirap ka? Na may dinaramdam ka? But when God promises us something, even if we do not see it yet, we can hope in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you can hope in the Lord. Pwede kang umasa sa Panginoon, kapatid. So going through our story, excited si Abraham. Kasi nangako mismo sa kanyang Panginoon na magkakaroon sila ng anak at hindi niya mabibilang ang magiging kaapu-apuhan niya. Makalipas ang 10 taon, kapatid. So 75 plus 10. 85 years old si Abraham. Dito sa Genesis 16, pag tumalon tayo ng 3 chapters, kapatid, 85 years old na dito si Abraham. 10 years after nangako si Lord sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Sabi ni Sarah, na asawa ni Abraham, sabi niya, wala pa rin tayong anak. Pero sabi niya, alam mo Abraham, meron akong alalay. Ang pangalan niya ay Hagar. After 10 years kasi, di ba? Kapag nangako si Lord, mabibless kita. I will multiply your generation. Sabing ganyan. 10 years sa Lord. Parang ni bato, wala talagang lumalabas. Bato talaga yung sinapupunan ni Sarai. Kasi sabi, they had no children. Hindi pa rin siya nanganganak. So biruin mo yung excitement ni Abraham every year for 10 years. Buntis ka na ba? Buntis ka na ba? For 10 years, buntis ka na ba? Kaya sabi ni Sarah, alam mo, kakatanong mo sigurong buntis na ako. Eto, alalay ko. Sabi niya, she said to Abraham, the Lord has kept me from having children. Minsan may ganyan, di ba? Sinisisi natin, Panginoon, sabi mo, Lord Lord, sabi mo sa akin nun. Lord, di ba, pinangako mo? Pero 10 years na, wala pa din. So ang ginawa ni Sarah, sabi niya, ako ang gagawa ng paraan para magkaanak tayo. Sabi niya, sleep with my slave. Sabi, humiga ka kasama nung alalay ko. Perhaps I can build a family through her. And that's the thing, when we lose hope in God, we tend to do things on our own. Tayong gumagawa sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating pamamaraan, para matupad yung pangako ng Panginoon sa buhay mo. And the tendency of that, kapatid, is sometimes we see that it leads to distraction. It leads to more problem. Kala ko magwo-work eh. Kala ko tama yung ginawa, lalo pala tuloy akong nabaon. This time, sabi ni Sarah, Abram, kayo na lang magsiping ng alalay ko, magkakaanak kayo, baka dan na tayo magkapamilya. Kasi hindi ako hinayaan ng Panginoon magkaanak. Sarah lost hope in the promise of God. Kung tatanungin mo sarili mo, kapatid, dumating ka na ba sa puntong nawalan ka ng pag-asa sa pangako ng Diyos sa buhay mo? Saan ka dinala ng sarili mong plano at pamamaraan? Most of the times, nakikita natin, bumabalik tayo sa Panginoon. Kasi hindi nag-work eh. Hindi yun yung resulta na ine-expect mo, kapatid. When we jump another verses, sa chapter 16, sabi, so Hagar bore Abram a son. Nabuntis ang kanyang alalay. Sabi, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Abraham was 86 years old.
After 11 years, nagkaanak si Abraham sa alalay ni Sarah na si Hagar. At ang pangalan ng kanyang anak ay Ishmael. Sabi dito sa Genesis 17:1, when Abraham was 99 years old. 99 years old, kapatid. Ilang years nang lumipas? 25, 24 years. 'Di ba? Sabi, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Ibig sabihin, huwag kang magkasala. Huwag kang magkakamali. Maging tapat ka. Then I will make my covenant. Pag sinabing covenant, agreement. Sabi niya, gagawin ko ang ating pinagkasunduan sa pagitan mo at ako, and it will greatly increase your numbers. Tutuparin ko kung ano yung pinangako ko. And Abram fell face down and God said to him, as for me, this is my covenant with you. Ibig sabihin, kahit nagkaanak na si Ishmael, nagkaanak na si Abraham at nagkaroon siya ng Ishmael sa buhay, hindi yun yung pinangako ng Panginoon sa kanya. Hindi kay Ishmael nagmula ang clan at angkan. O, di ba may bago kayong word na natutunan today? Ako pala, confident pa no? Angkan, di ba? Hindi kay Ishmael magmumula ang angkan ni Jesus, ni Abraham. Kasi after 24 years, same promise pa rin ang sinasabi ng Panginoon. Alam mo, kahit kumita ka na, hindi yan yung pinangako ko sa'yo. Kasi ginawa mo yun sa sarili mong paraan. Sabi nga, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abraham. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. God is saying, ako ang gagawa ng paraan. Ako ang nagdeklara, ako ang gagawa ng paraan. And sometimes it's hard to wait upon the timing of God. It's easy to say, oh, ang ganda ng pangako ni Lord. Pero yung timing, biruin mo, 25 years. Naghintay si Abraham sa sinasabi ni Lord sa kanya, the Father of all nations. And yet, nung nagkaanak siya, hindi pa pala yun yung pangako ng Panginoon sa kanya. There's something more. Something better than Ishmael. I believe, church, sometimes we have in life Ishmaels. May mga Ishmael tayo sa buhay na natin na okay na to, sapat na ako kay Ishmael. Pero hindi yan si Isaac. Hindi yan yung ipinangako ng Panginoon. And God said, I have made you. I have given you. I will make it happen. Sabi nga sa Isaiah, di ba? I, the Lord, will make it happen. Now, if we hope in the Lord, we need to trust God's timing. Sabi mo sa katabi mo, trust God's timing. So this is the continuation of God's promise to Abraham. Sabi niya, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her, and I will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of people will come from her. And Abraham fell face down, he laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? This is the testing of Abraham's faith in the Lord. Lord, sa tingin mo sa 100 anyos na tao, magkakaanak pa ako? Ibiruin mo yung asawa niya, ganun din, 99. Paano mabubuntis ang 99 years old? Ilang years na kami naghihintay, Lord, wala pa rin, di naman nabubuntis. So paano matutupad ang pangako mo? But you see, when God promises, hindi nagbabago kahit ikaw ay nagbago na.
That's the beauty of God. He is our faithful God. The reason why Jesus is our sure hope, because He is faithful to you and me. He's faithful to your promise kahit na nagkamali. Look at Sarai. Look at how God blesses Sarai. Kahit na si Sarai sumaway. Diba? Sarai pasaway. Sabi, I will bless her. And the same thing goes for you. Let me remind you of God's promise for you. He will bless you. He will prosper you. Sabi niya, and He will make you His son, His daughter. Yan yung declaration natin, di ba? You are the head, you are not the tail. You will be blessed coming in, you will be blessed coming out. So ibig sabihin, yan ang pangako ng Panginoon na kaya niyang tuparin, pagpapalain ka pero sa pamamaraan niya. Sa panahon niya, kapatid. 100 years old, sinasabihan pa rin siya ni Lord, I'm true to my promise, magkakaanak kayo, mismo ni Sarah, hindi ni Hagar. Sabi, then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. That's God's promise. God has Isaac for you. May Isaac ang Panginoon para sa'yo, kapatid. Huwag kang magsettle sa Ishmael. Because the Ishmael, it will only make you happy for a while, but it will not, kumbaga, prevail kung ano yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kung ano yung ipinangako at sinumpaan ng Diyos sa harapan mo. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. It did not make sense kay Abraham. Nakita nyo, pinagtawanan pa niya, Lord, ba't sinasabi mo, 100 years old na ako magkakaanak. And yet, after 25 years, the Lord made it happen. Abraham became the father of all nations. Sarah became the mother of all nations. Paano nangyari yon? Because of God. Kahit hindi nagme-make sense ang pangako ng Panginoon sa'yo today, it doesn't matter, kapatid. Because all that matters is God is true to His promise. If we need to wait 25 years like Abraham, so be it. Because it happened. It happened. Yan yung hope natin that something good will happen. That something better will come. And we can hope in the Lord because God will make it happen. Our sure hope is Jesus. Now the Lord, sabi, was gracious to Sarah, and as He had said, according sa sinabi ng Diyos, sabi, the Lord did for Sarah what He had promised. Ilan sa atin dito ang gusto ang Panginoon ang tumupad sa mga pangako niya sa buhay mo? That's all of us. Now, tanungin mo katabi mo, willing to wait? Diba? Ganyan tayo sa restaurant, may gustong-gusto kang orderin. Tapos yung gustong-gusto mong kainin, 30 minutes pa bago ituin. Ang tanong sa'yo, willing to wait? Let me ask you, is it worth it to wait for God? Church, is it worth it to wait for God? Amen. Because whatever God can give you, the world cannot give it to you. Ang pangako ng katabi mo, napapako yan. Kaya huwag ka na umasa. Huwag mo masyadong asahan. But when God promised, He will make it happen. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age. It's true yung sinabi sa Psalms that you will taste and see the goodness of the Lord in the land of the living. Habang nabubuhay ka, may pag-asa ka
na matitikman mo, makikita mo, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. That's the word of God, kapatid. Habang nabubuhay ka, hindi man ngayon, who knows, baka bukas. Di man bukas, maybe next Christmas. Habang may buhay ka, kapatid, God is your hope. Is your sure hope. Abraham, sabi nga, was 100 years old. But what happened was he hoped in the Lord. Kaya nga sabi sa Hebrews, he waited patiently. He waited 25 years for the promise of God sa buhay niya. And that's what we can learn from Abraham's story. In our life right now, our sure hope is Jesus. Why? Because Jesus has done it all. Lahat ng ipinangako at sinumpaan ng Diyos, di ba? Bago pa ipinanganak si Jesus, tinupad Jesus sa krus ng Kalbaryo. So ano pang hindi kayang tupadin ng Panginoon para sa buhay mo? Para sa iyo, kapatid. Para sa sitwasyon mo. In Abraham's story, we can learn what sure hope is. Ano nga ba itong sure hope na natagpuan ni Abraham sa Panginoon? Sure hope means having the assurance in God. Pagkakaroon ng kasiguraduhan. Malalaman mo na sigurado ang pag-asa mo kapag meron kang kasiguraduhan sa Panginoon. Sa madaling salita, wala kang pagdududa sa pananampalataya mo sa Kanya. Na kapag may pinagdaanan ka, Lord, parang hindi ito yung prinamis mo sa akin . Sabi mo, mag-e-enjoy ako sa ministry, but parang dito ako nagkakasakit, Lord. Sabi, assurance. Sigurado ka sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon, sa leading ng Panginoon, sa direksyon ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng galing sa Panginoon, sigurado ka. Hindi tayo katulad ni Sarah na parang kinakalimutan yata tayo ni Lord after 10 years. Nakalimutan niyang nag-promise siya sa atin. Kapag ang Diyos ang nangako, kapatid, hindi siya aasa sa kakayahan mo. Hindi siya aasa sa kung anong kalakasan meron ka ngayon. Kasi sa katunayan, ang kalakasan mo, nauubos. Ang kalusugan mo, minsan, natatablan ng kaaway. So hindi tayo pwedeng umasa sa mga bagay na pabago-bago. Sabi, we can be sure because of who promised to you. Sabi, for people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final. An oath, yung sumpa daw, ay official, final. Yun ang masusunod, sabi, for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise, the unchangeable character, take note of this, unchangeable character of His purpose, He guaranteed. Alam niyo po ba yung salitang guaranteed? Garantisado. May garantiya ka, kapatid. Sabi, so that by two unchangeable things in which it is impossible, say the word impossible. Sabi, imposible para sa Diyos na sinungaling. We who have fled for refuge. Sabi tayo na umaasa at pumupunta sa Kanya for help. Sa saklolo. Tayong humihingi ng saklolo sa Kanya might have what? Strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Sabi tayo ay magkaroon ng kalakasan sa kalooban na magpatuloy sa pag-asa na handog ng Panginoon sa atin. Sabi, two unchangeable things God doesn't lie, and the unchangeable character of His purpose. Ibig sabihin, His unchangeable character and the unchangeable character of His purpose.
Sabi, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ibig sabihin, hindi nagbabago isip niya. When God swears, He swears by His name. Alam niyo po ba kung gaano ka-holy ang pangalan ng Panginoon? That even in the Old Testament, they cannot say the word God, kaya Yahweh. They cannot say the word of God because that's how holy. Dito may OMG na tayo, di ba? Parang araw-araw, OMG, lagi mo narinig pangalan ni Lord. Nagulat ka, ay God, ay Diyos ko, di ba? Parang sa atin, nawawalan ng saysay, ng bigat ang salitaan, ang pangalan ng Diyos. But sabi, He's the name above all names. So you see how powerful that name can be. And God swears by His name. Ibig sabihin, nangangakot nanunumpa ang Diyos sa pangalan niya, which means hindi niya papahiyain ang pangalan niya. Kaya kapag may sinabi ang Panginoon sa atin, may binigkas na salita ang Diyos sa kanyang sa Biblia, ibig sabihin nun, it's true. It has power. It has bearing. Ibig sabihin, may halaga, may kabuluhan, may kapangyarihan, kapatid. So do not take lightly of the word of God. Do not take lightly of the name of Jesus. That's why we pray in the name of Jesus. We call upon the name of the Lord. Why? Because it is the name above all names. And when God swears, He swears by His name. Sa ngalan ng pangalan ko. Ganon eh. Ito ang pangako ko sa iyo, Brother JR. Sa ngalan ng pangalan ko, matutupad iyan. So that's one thing we can learn. When God swears to us, He's not like man who promises, empty promise. Nanunumpa tayo sa pangalan ng tao, ng batas, but God swears by His authority, by His name. Our assurance is not based on the ability of man, but the identity of God. Ang kasiguraduhan mo, kapatid, ay nakadepende hindi sa abilidad mo o ng tao, kung hindi sa pagkakakilanlan ng Diyos. When God says He is the healer, that's who He is. You can hope in the Lord who heals. When God says, I am the provider, you can hope on the Lord for provision. When God says, I am your victory, God can assure you of your freedom. If God says, I am your restorer, then you can be sure. You can hope that God can restore whatever needs to be restored in your life. When God says He is your protector, that's who He is. He will protect you. Kahit ano pang pinagdadaanan mo, kapatid, o kung gaano ka kalakas na tao, gaano ka kaabilidad na tao, it's not dependent on who you are, but who your God is. God is never changing. He is our unchangeable God. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi, if we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. That's who He is. He's just faithful. Di mo pwede sabihin, pero Lord, nagkamali ako. Faithful pa rin ako sa'yo. Pero Lord, may hindi ako nagawa. Faithful pa rin ako sa'yo. Lord, nagkasala ako sa'yo. Faithful pa din ako sa'yo. Sometimes that's what stops us from praying to God. That's what stops us from calling the name of the Lord to save us, kasi we think it's because of our own doing. Yung pangako ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos ay nakabase sa gawa mo, kapatid. Hindi. That's religion. That's religion. That you think God can save you because you did this. He will save you because He is the Savior. He will help you because He is our helper. He will comfort you because He is our comforter. He cannot deny who He is. He will be true to His name, to His identity. Tayo kaya natin pekein eh.
Kaya natin pikein yung pakikihalubilo sa tao eh. Hindi ko naman talaga ganyan, sis eh. Kilala kita eh. Diba? But God cannot deny who He is. That's just who He is. So we cannot question God and His Word. We can be sure in our hope in the Lord. Sabi, God is not a man in Numbers 23:19. He's not a man for Him to lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Napakagandang assurance niyan sa Panginoon, kapatid. That's who our God is. Hindi nagbabago ang isip niya. Hindi nagbabago ang kalooban niya para sa iyo, kapatid. So if you're thinking of coming back to God, just come back to God. Just come back. Sabi, hindi nagbabagong kalooban niya sa iyo. Yung isip niya, yung plano niya para sa iyo. He still have the same good plans that He has for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Hindi nagbabago yan, kapatid. So sabi mo sa katabi mo, our sure hope is Jesus. God will make it happen. Makakaasa tayo sa Kanya. The second thing is that sure hope means being anchored in God. Yung una is having the assurance in God. Binanggit sa Hebrews 6 kanina is being anchored in God. Sabi sa verse 19, we have this as a sure, say the word sure, and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Sabi, ang pag-asang ito, ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Anchor of the soul. Sabi, ang angkla, kapatid, ano bang, meron ba tayong mga seaman dito? Alam ko meron. So correct me if I'm wrong, 'di ba? Pag may pag-angkla, 'di ba? Ano bang purpose ng angkla? Pag nilaglag na nila yung angkla ng barko, it meant or its purpose is to make the ship stable. Pampabigat para hindi sila na tatangay ng alon. O kaya kapag nasa daungan, di ba, nilalaglag nila yung angkla para hindi magalaw, hindi umalis sa kinalalagyan. Kasi mali mo, pagbalik mo, no? Si Brother Russell sa sightseeing. Pagbalik niya, wala na yung cruise ship nila. Natangay ng alon, napunta na sa... So, ibig sabihin, pag walang angkla, ang isang barko, mabilis itong matangay, maialis sa kinalalagyan. And the same thing with us people. We need anchor for our soul. Na hindi tayo mabilis matangay ng tukso, hindi tayo mabilis matangay ng emosyon, hindi tayo mabilis matangay ng sitwasyon, hindi tayo mabilis matangay ng katabi mo. Hindi, mabait yung katabi mo. Diba? Hindi tayo mabilis maimpluwensyahan ng anuman o sino man dito sa mundo, lalo't higit. Sabi nga, why is it said the anchor of the soul? Because sometimes, di ba, ang bangka, isipin nyo na lang, ang bangka o ang barko, hindi lumulubog yan sa tubig na nasa labas. Lumulubog yan dahil sa tubig na nasa loob. And most of our battles are on the inside. What you feel, what you think, what you know, what you're going through. Na nalulunod na ako, Lord, di ko na kaya. And that's what takes up our soul. The soul that Jesus died for. That's why God wants to give us hope, an anchor for our soul, so that we will not be moved from His presence, away from His presence, away from your faith in God. Away from your relationship sa Kanya just because may nararamdaman kang pagkalunod sa kalooban mo. Tandaan nyo, ang barko hindi lumulubog sa tubig na nasa labas. Lumulubog yan pag may tubig sa loob. So kung ano man ang pinagdadahanan nyo on the inside, kapatid, having sure hope is being anchored in God.
Ito yung pag-asang nagiging angkla ng buhay natin na umaabot, sabi, hanggang sa dakong kabanal-banalan, to the inner man. Just to give you a context, ano ba yung dakong kabanal-banalan? This is the inner place, the holiest of holy. In the Old Testament, ang mga nakakapasok lang dito sa parang sanctuary sa altar nila, banal na altar, ay ang mga pari. Sila yung mga nag-o-offer ng sacrifice para sa kasalanan ng bayan nila. Kaya nagkaroon tayo niyan sa relihiyon ng mundo di ba? Yung may pumapasok ka sa may kortina, doon ka nangungumpisal, tapos may isa lang na mag-i-intercede sa yung pare para patawarin ka sa kasalanan mo. Na-adapt natin yan hanggang ngayon sa modern religion. But this time, sabi nga, in order of Melchizedek, yung sinasabi sa Hebrews 6:19 na inner place behind the curtain, may pumasok na pari dyan na naging pare forever. That is Jesus. The highest priest, ibig sabihin ang pinakapunong pari na siyang naging, di lang basta siya nag-sacrifice o nag-alay, inalay niya yung sarili niya bilang sakripisyo para sa katubusan ng tao, ng sanlibutan sa kasalanan. Kaya nga, we can come boldly with hope and courage in our hearts when we pray because of Jesus. God said, He is the way to the Father. Kaya ka nakakapasok sa dakong kabanal-banalan, hindi dahil banal ka kapatid, kung hindi banal ang iyong Hesukristo. Ang iyong Panginoon. That's why we pray in the name of Jesus. We call upon the name of Jesus. Because that is the name of our highest priest. Siya yung pari na nagsasabi, Ama, patawarin mo na sila kahit di niya alam ginagawa niya. Ama, nagkamali lang. Siya yung nag-i-intercede. Siya yung nagiging abogado natin sa harap ng Panginoon, ng ating Ama sa langit. So when we come to Jesus, sabi nga, we can be assured that you have been forgiven, you have been blessed because of what Jesus did on the cross. Siya na ang pumasok doon para sa atin. At ating pag-asa bilang Kristiyano ay dapat nakakapit sa isang matibay na lugar, kapatid, na umaabot hanggang sa dakong kabanal-banalan. And that is Jesus. Let your faith be founded in Christ alone. Siya ang maging matibay mong angkla. Na kahit may nararamdaman ka, may pinagdadaanan ka, kapatid, you can always come to Jesus for help. Psalms 31:24 sabi, be strong and courageous, all you who put your hope in who? Hope in the Lord. Be strong and courageous. Sabi pa sa Psalm 62 verse 5, let all that I am wait quietly before God, for my hope is in Him. Kaya mong maghintay kung ang pag-asa mo ay nasa Panginoon. Kahit ano pa ang pagdaanan mo, kapatid, hanggat hindi natutupad ang pangako ng Panginoon sa buhay mo, walang bibitiw. Walang matatangay ng alon ng buhay. Kasi ang alon, paiba-iba Diba? Kapag sumabay ka sa alon, yung sinasabing pag sumabay ka sa alon ng buhay, di mo na alam, ang layo mo na kay Lord. So let your faith be established and be firm, not moving, not wavering. Let it be founded in the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka kay Lord. And the last thing, sure hope means knowing the aid of God. Alam mo ang tulong ng Diyos. Na kahit hindi pa natutupad ang pangako at sumpa niya para sa buhay mo, alam mong tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan ka. Kapag sinabi niya, meron na nakahandang trabaho para sa'yo, pero Lord, 3 years na akong nag-a-apply. Ilang araw na akong pabalik-balik sa interview. Lagi na lang sabi, tatawagan.
Pero sabi ng Panginoon, may inihanda ako para sa'yo, anak. So until then, na maganap ang pangako ng Panginoon sa'yo, He will still provide for you. You can hope. Kahit hindi mo pa nakukuha yung pangako ni Lord, because you know that He will help you. He will help you. He is our very present help in times of our need. Sabi nga sa Hebrews 6:20, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Ito yung sinasabi natin na nauna si Jesus doon. Pag sinabing forerunner, pinakauna sa lahat. Nauna siya para magbukas ng daan para sa ating mga susunod sa Kanya. Ibig sabihin, wala kang pinagdaanan na hindi pinagdaanan ni Jesus. Wala kang nararamdaman ngayon na hindi naramdaman ni Jesus. The reason why He became a man, so that you can relate to Him and He can relate to what you're going through as a person, as a human being. Kaya kung sinasabi nyo, hindi ako naiintindihan ng mundo. Hindi nila ako maintindihan. God understands you completely. Nauna siya sa ating lahat, kapatid, para magkaroon tayo ng daan sa pagsunod natin sa Kanya. So that when we follow Jesus, it will be possible to follow Him because He made the way. He became the way for us. Sabi nga sa 1 Timothy 2:5-6, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Sabi sa Tagalog, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. At yun ay si Jesucristo. Wala tayong magagawa, kapatid, sa sarili lang nating kakayahan upang maiharap natin yung sarili natin sa Panginoon. Maiharap natin ang sarili natin sa Diyos, kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. So if you don't have Jesus in your life, you cannot come to the Father. He's the way. So God desires to care for His children. God desires to care for you. Kaya nga sabi niya, di ba, cast your cares unto me, for I care for you. Inaalala kita. Kung sa tingin mo walang nag-aalala sa kalagayan mo, naaalala ka ng Panginoon. Inaalala ka niya. At gusto ka niyang tulungan. Gusto ka niyang samahan. Gusto ka niyang bigyang kalakasan. Gusto ka niyang bigyan ng pag-asa. So sure hope means knowing that God is present in every time of need. Hindi dahil sa pera mo, kapatid. Ang pera nauubos, nawawala. Pero ang Diyos, sabi, mananatiling kasama mo habang buhay. And that's the thing, sabi. He gave a ransom for all people. He gave Himself. Sabi sa mga Hebreo 7:25, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat. Sa lahat ng kailangan lumapit ka, kapatid. God wants to help you, but if you don't ask God for help, you cannot receive the help of God. That's pride. Parang si Sarai eh. Parang wala ginagawa to si Lord, ako na lang bahala, Lord. Diba? Baliktad eh. Akong bahala, Lord. Imbis na, Lord, ikaw ang bahala. Hindi, akong bahala, Lord. Parang mali. Nawala yung pananampalataya. Sabi dito, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailan man upang mamagitan para sa kanila. So, ang pamamagitan ni Jesucristo hindi lang sa ngayon, kung hindi magpakailan man. He's our sure hope, kapatid. Jesus is our high priest and He has gone through it all. So He knows what we are going through even right now. He knows your pain even right now. He knows your lack even right now. He knows exactly what you need even right now. He knows what you are feeling even right now. But God is saying, just come to me.
come to me. Sabi mo sa katabi mo, lumapit ka kay Lord. So as we end this, sure hope means having the assurance in God, being anchored in God, and knowing the aid of God. Keep holding on, kapatid, to this sure hope in the Lord. Magbago man ang panahon, magbago man ang sitwasyon mo, God will remain the same. And if your hope is in God, you will have what you are expecting for. That's faith. Believing in the things that you hope for. And it is faith that pleases God. It is faith that brings reward to people. Where is your faith, kapatid? Where is your hope? Kanino ka umaasa? Saan ka umaasa? Sa sabi-sabi ng tao, sa pangako ng Diyos sa buhay mo. And when you trust in the promises of God, be willing to wait.